Nangamatay ang tanim na kalabasa sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa epekto ng El Nino. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nangamatay ng ilang tanim na kalabasa sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sa barangay Talugtog, nagkabitak-bitak na ang lupang pinagtamnan ng kalabasa. Gumawa na ng balon ng mga magsasaka para mapatubigan ng kanilang mga taniman. Pero ang problema, buwan pa lamang ng Desyembre ay natuyuan na ang kanilang mga balon. Maaga pong natuyuan yung lupa, tsaka hindi na kaya wala nang laman yung tubig yung balon. Sa monitoring ng Department of Agriculture Region 1, halos 200 hektaryang sakahan sa Pangasinan ang apektado ng El Nino. Pero sa kabila nito, tiniyak ng DA Region 1 na walang magiging problema sa supply ng bigas sa rehiyon. Kung titignan mo po yung ating sufficiency level sa rice ng Region 1, we are as of 2022, we are 181% sufficient. Ibig sabihin, kasyang-kasya po yung production ng Ilocos Region, sobra-sobra pa. So, minimal impact po lang po ito sa supply natin sa bigas dito sa Region 1. Sa Vintar, Ilocos Norte, napilitan ng mga magsasaka na anihin ang mga tanim na mais dahil sa kakulangan ng patubig. Ang ilang magsasaka, sa halip na mais, nagtanim na lang ng munggo na hindi masyadong nangangailangan ng patubig. Ayon sa Municipal Agriculture Office, may fuel subsidy ang LGU sa mga apektadong magsasaka. Kailangan na magtanim sila ng mga drought tolerant na mga varieties or mga tanim na hindi nakakailanganin ng maraming tubig. Ayon sa Pag-asa, 24 na probinsya sa bansa ang apektado ng dry spell at dry condition dahil sa El Nino. Kabilang dyan ang Ilocos Provinces, Cagayan Valley Region, ilang bahagi ng Cordillera at Central Luzon. Dulot ng kawalan ng ulan at temperatura na umaabot sa 35 degrees Celsius. Pumalo na sa 151.3 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura dahil sa pananalasa ng El Nino. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.